is about serve God strongly till the end in this year 2025. Paglingkuran niyo ang Diyos. Amen? Hanggang sa katapusan sa taong ito na 2025. Sabi mo sa katabi mo, paglingkuran mo ang Diyos. At ang text na akin pong i-expound sa inyo based from this topic ay masusumpungan sa Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. Kaya kung may Bible kayo, pwede po ninyong buksan. Kung tinatamad ka naman, tumingin ka dito sa harapan. Huwag tumingin sa katabi. Okay? At ano ang sabi ng Mateo 21, talatang 28 hanggang 31? Anong palagay nyo dito? Wika ni Jesus. Merong isang tatay na may 2 anak na lalaki. Sinabi niya sa una, "Anak, pumunta ka ngayon sa taniman ng ubas at magtrabaho." Verse 29. "Ayoko po," sagot ng anak. Pero nagbago ang isip niya pagkatapos at nagpunta sa ubasan. Verse 30. Lumapit ang tatay sa pangalawa niyang anak. Gayon din ang sinabi. "Sige po," sagot ng ikalawang anak. Pero hindi naman siya pumunta. Palagay ninyo, sino sa dalawa ang sumunod sa tatay nila? Yung unang anak po, sagot nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, mauuna pa sa inyong makapasok ang mga tax collectors at prostitutes sa kaharian ng Diyos." Purihin ng Diyos sa pagkakabasa natin ng talinghaga patungkol sa 2 anak. Ilan sa inyo, nabasa na ninyo yung portion yan ng aklat ng Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. How many of you familiar kayo dito sa talinghaga ng 2 anak? Taas ang kamay na nabasa na po ninyo. Hindi nyo nabasa yung iba. Ano binabasa nyo? Hindi nyo pa nabasa yan. Kaya pala nagkataka nyo, mayroon pala ganun sa scripture. Parable of the 2 sons. Yun po yung title doon sa pagbasa kayo ng Bible. Nakalagay doon, the parable of the 2 sons. Bagamat ang context ay tumutukoy kay Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista ang pinag-uusapan nila dito. Tapos, in response to that, ay nagbigay ng parable si Jesus patungkol sa 2 anak. At dito, makikita natin ang mensahe ng Diyos about the 2 sons. Okay? 2 anak. Sige, 2 sons, yan. Ano ang nire-represent ng 2 anak na ito sa ating binasa na talinghaga? Ang 2 anak na ito ay nagre-represent sa 2 uri ng mananampalataya ni Kristo. O 2 uri ng Christians na naglilingkod sa Diyos. 2 kinds of Christians who serve God. Yun ang nire-represent nung 2 anak ng tatay. At una, yung first son na nilapitan ng tatay. At ang sabi sa kanya, "Anak, magtrabaho ka sa ubasan." Ano ang sabi ng anak? "Opo, pa." Tapos, nung nandun na sa ubasan, habang nagwo-work, biglang nagbago isip, "Ay, wag na lang. Uwi na lang ako sa bahay. Ayoko na." Yan ay nilarawan sa isang Kristiyano o sa isang mananampalataya na nung umpisa ay maganda ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ngunit bandang huli, nung una, hindi maganda. Tama ba? Hindi. Ito ako. Nung una, hindi maganda yung paglilingkod niya sa Diyos. But later on, sa bandang huli, naglingkod na siya na may buong katapatan sa kanyang tatay. Intindihan niyo? So, yung unang anak, ano nilalarawan? Isang mananampalataya na kung saan ay hindi maganda ang simula ng kanyang Christian life. Hindi agad doon nakakilala ka sa Panginoon ay sobrang init at apoy mo at gusto mo agad maging manggagawa ng Diyos.
But later on, ay nag-serve ka sa Lord strongly and powerfully. May dalawang karakter sa Bible na ating bibigyang halimbawa po dito. At ito po kapatid ay una si John Mark. Si John Mark sa Bible. Sa aklat ng mga gawa 12 talatang 25 ay nang dumalaw si Saul at saka si Bernabe doon sa Jerusalem para maghatid ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem na naghihirap, ay nang sila'y pabalik na uli dito sa pinanggalingan nila sa Antioch, ay sumama sa kanila si Juan na tinatawag na Marcos, si John who is called Mark. Sabi ng gawa 12:25, nang matapos nina Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem kasama si Juan na tinatawag ding Marcos. At pagdating ng gawa 13, talatang 5, ang sabi rito ay dumating sila sa Salamina, nagmisyon si Bernabe at saka si Saulo. Ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa sinagoga ng mga Hudyo roon. At ang nakasama nila, na nakatulong nila sa gawain sa Panginoon ay si John Mark o si Juan. No? Yan po ang kanilang nakasama sa gawain. So sa pasimula ay naglilingkod si John Mark sa Panginoon. Ngunit sa paglipas ng mga buwan at maaaring taon, sa aklat ng mga gawa 13, talatang 13, mababasa nyo dyan, next slide natin, mula sa Papos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pampilya. At doon na humiwalay si Juan at nagbalik sa Jerusalem. So hindi siya nagpatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon na kasama si Pablo at si Bernabe. So siya po ay bumalik sa nanay niya sa Jerusalem. Kasi yun ang kanilang tahanan sa Jerusalem. Ngayon, sa paglipas din po ng ilang buwan, ay dumating yung time na naisip ni Bernabe at ni Pablo na dalawin nila yung mga gawain pinasimulan nila. At ang sabi ni Bernabe kay Saulo o Pablo, isama natin si Juan, ito po si John Mark, na tinatawag ding Marcos. Verse 38, ngunit ayaw, next slide natin para baka maiwan kita sis. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi raw po nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain si John Mark. Sa halip ay humiwalay sa kanila sa Pampilya. At dahil kay John Mark, nagkaroon ng mainitang debate si Apostle Paul at saka si Apostle Barnabas. At dahil diyan, naghiwalay yung dalawang kilalang leader sa simbahan. Si Apostle Paul at si Barnabas ay hindi na nagsama sa ministry. At ang ginawa ni Barnabas o ni Bernabe, si John Mark ang kanyang isinama sa halip na si Pablo na papuntang Cyprus. At ang ginawa naman ni Pablo, si Silas ang kanyang isinama upang bisitahin ang mga gawain pinasimulan nila. So sa makatuwid, si John Mark ang naging mitya ng paghihiwalay ni Saulo at ni Barnabas sa ministry ng ating Panginoon. So nakita natin dito kapatid, sa pasimula ay meron pong makikita tayo dito patungkol kay John Mark na kung saan ay hindi maganda yung kanyang pasimula. Amen? Hindi maganda ang pasimula niya. Ningas kugon. Ika nga ay hindi siya nagpapatuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Dati, naglalagablab ang puso niya, kaya lang nawala yun eh. Hindi na siya nagpagamit kay Lord.
Siya'y bumalik sa nanay niya. Hindi natin alam ang dahilan bakit siya bumalik. Siguro, kabataan pa ito, baka nag-aaral pa. Sabi siguro, Paul and Barnabas, nagkamali ata ako ng decision ko, pagkapatuloy ko lang pag-aaral ko. O maaari namang itong si John Mark ay tinatawag ng nanay niya, halika, bumalik ka rito, marami tayong asikasuhin dito. Kasi mayaman sila eh. Malaki ang bahay nila. Ang mother niya ay si Mary. No? Mary of Jerusalem. So, sa makatuwid, kapatid, maraming dahilan kung bakit hindi nakapagpatuloy si John Mark sa kanyang pasimula ng paglilingkod sa Diyos. May mga distractions siyang naranasan. Ngayon, somewhere along the way, may nangyaring maganda sa spiritual life ni John Mark. So, nung una, sabi ko sa inyo, ay sumama siya sa gawain, pero naging burden lamang siya doon sa dalawang kilalang misyonaryo. Sino yung dalawang kilalang misyonaryo? Si Pablo o Saulo at si Barnabas o Bernabe. Tapos, siyempre, bad shot ka na doon. Mayroon ka ng bad record. Kaya nga ayaw nang ipasama ni Pablo si John Mark. Pinipilit ni Barnabas, sama natin si John Mark, no? Sira na ang record niyan sa akin. Yan ay sa umpisa lang magaling. Tapos pagka nahirapan na, magre-resign na at gi-give up na sa ministry. Parang ganun. Ngayon, makikita ninyo somewhere along the way, may nangyaring maganda sa buhay spiritual ni John Mark. Sapagkat pagdating ng ikalawang Timoteo 4:11, ito po yung sulat na ito sa 2 Timothy. Tika muna, nasa 2 Timothy pa lang po tayo. Huwag mo kapag mamadaliin, sis. Ha? Dahan-dahan lang tayo. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 4, verse 11. Ito po ay naisulat yan between 64 to 68 AD. Kasi nasa latter part na po ito ng buhay ni Apostle Paul. Malapit na siyang mapugutan ng ulo dito ni Emperor Nero ng emperador ng Roma. Kaya ito po yung letter niya, at totoo na mamaalam na siya dyan sa letter niya na yan. Kung sisimulan niyo ang pagbasa mula sa verse 7, ang sabi ay nakatakda na siyang ihandog bilang handog na inumin na isasakripisyo, no, sa Diyos. At pagdating ng verse 11, tignan ninyo, nagbibilin siya, sabi niya, si Lucas lamang ang kasama ko rito. Kasi nakakulong siya Hanapin mo si Marcos, si John Mark, at isama mo rito. So, dati nung una, ayaw niya, diba? Ayaw niya. Ngayon, isama daw si John Mark doon sa kung nasaan siya. Ano ang sabi niya? Malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Kung papasinin ho ninyo, hindi maganda ang simula ng paglilingkod ni John Mark. But later on, bumango at gumanda ang kanyang pangalan kay Apostol Pablo. May naganap o na may nangyari na kakaibang bagay sa buhay ni John Mark. Pwedeng yan ay nakalapat sa buhay din natin. Pwedeng sa ating simula, nakakilala tayo sa Panginoon, ayaw natin maglingkod kay Lord. Parang hirap na hirap kang akayin para magpagamit kay Lord. Marami tayong dahilan. Di ba? Andyan ang apo ko, andyan ang bahay, andyan ang trabaho ko, andyan ang negosyo ko. Hindi ko magagampanan ang magpagamit sa Panginoon. Matanda na ako. Di ba? Minsan yun ang reason, may edad na ako. Kaya ang mga may edad, hindi na dapat nagpapagamit sa Panginoon niya, nagpapahinga na dapat yan. Pero kung binasa nyo ang Bible, hindi po Hindi reason kung matanda ka na. Dahil kung mababasa ninyo sa Biblia si Enoch, nang tumuntong sa edad na 360 years old si Enoch, doon siya naglingkod sa Panginoon. Kasi, ang sabi, nang dumating ang 300 years niya, doon siya, kapatid, nag-serve kay Lord powerfully and mightily.
300 years old, mind you. Di ba? Ugod-ugod na yun. Pero lumakad siyang kasama ng Diyos. Si Abraham, matanda na rin nang siya ay mag-serve kay Lord. Ang dami po sa Bible, puro matatanda na ay ginamit ng Panginoon. Kaya ang edad ay hindi reason para sabihin mong para sa mga kabataan lang yung paglilingkod sa Diyos. Matanda na ako, no? Hindi po. Pag binasa ninyo ang Old Testament, naku, ang dami doon matatanda na naglilingkod pa rin sa Panginoon. At tinawag ng Diyos, matanda na. Diba? Si Moses nga eh. Si Moses, umidad ng 80 anyos, nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Kaya hindi katuwiran, may edad ka na. The more na may edad ka, kasi nasa twilight ka na ng iyong buhay, medyo papauwi ka na doon sa may lalang sa'yo, dapat yung konting natitira pang buhay mo dito sa mundo ay ipagamit mo sa Panginoon. Amen? Ipaglingkod mo sa Diyos para nga naman pagdating sa langit, mapapurihan ka ng Panginoon. At maihanay ka kila Enoch, maihanay ka kila Metusalem. Di ba si Metusalem, pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. 969 years old na siya'y mamatay. Pero naglilingkod sa Panginoon. Lolo yun ni Lolo ni Noah yun. Nagsiserve kay Lord. Oh, 900 years old. Samantalang ikaw, ang bata-bata mo pa. Ilang taong ka na? 100 years old ka pa lang eh. Ang bata-bata mo pa, kabataan ka pa. Amen? Sabi sa katabi mo, tingnan mo ang itsura ng katabi mo. Sabi sa kanya, di ka naman mukhang matanda ah. Mukha kang bata. Amen? Amen? Magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya dito nakita natin, si John Mark, bata pa lang, pero umpisa ng kanyang Christian life, hindi maganda. Lalo na nasira agad ang record niya sa 2 haligi na leader ng unang simbahan, si Paul and Barnabas. Sila yung mga haligi. Sila yung mga nakapag-plant ng maraming churches. Sila yung mga senior pastors. Pero, tingnan nyo, sira agad ang record ni John Mark. But later on, hallelujah, ang ganda na nangyari kay John Mark. Yung nagre-reject sa kanya, na sinasabing, no, wag natin siyang isama, yung nag-iwan sa atin sa gawain, wag natin isama yan. At dahil doon, naghiwalay si Barnabas at saka si John Mark. Yung dalawang leader na magka-close, nagkahiwalay tuloy dahil kay John Mark. Palagay mo, ikaw ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga leader sa church. Di ba? Samang record yun, di ba? No? Mababaitaan ka mo, yan, pag nakikita ka, yan ang dahilan kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. Parang gano'n. Yan ang dahilan bakit naghiwalay ang pamilya. Di ba? Ang pangit ng record. Parang gano'n ang nangyari kay John Mark. Pero later on, nabasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, yung nagre-reject, yung ginawa niya ng bad record, pinapupurihan siya ngayon. Pinapahanap siya. Hanapin mo si John Mark. Dalin mo siya sa akin kasi malaki ang maitutulong niya sa gawain dito. Bakit niya pinahanap? Maaari kapatid, somewhere along the way, nagtagpo muli yung dalawa. At nagkasama marahil uli sa ministry. At nakita niya na nag-improve si John Mark. Nagbago, nagkaroon ng breakthrough, nagkaroon ng revival si John Mark. At muli kapatid, nagkaroon siya ng desire para magpagamit sa Panginoon. At tumatak yun sa isip at puso ni Pablo. Kasi matanda na po si Pablo dito. Malapit na siyang pugutan ng ulo rito. Alam natin ang mga matatanda. Ang mga matatanda, lagi yung flashback yan. Dati yung pa sila, di ba yung bata pa sila, kabataan pa sila. Pag may kausap ng matanda, kinikwento yun. Alam mo, apo, noong araw. Ganyan eh. Ganyan ang mga matatanda. So, itong si Pablo, nag-iisa siya ngayon doon sa
sa rehas, sa kulungan, sa Rome. At, siyempre, pag nag-iisa ka, ang dami-daming sumasagi sa isip mo. At isa sa sumagi sa isip niya ay si John Mark. Marami namang ipatatawag siya eh. Si John Mark ang ipinahanap niya kay Timoteo. Timothy, hanapin mo si John Mark. Isama mo siya rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Matanda na siya, nagpipit siya, maaaring nakita niya, humusay mangaral itong si John Mark. Epektibo si John Mark. Yan po kapatid, na po pwedeng nagsimula sa pangit at natapos sa maayos at very strong na paglilingkod sa Diyos. At ang ikalawang tao naman na atin pong gagamitin bilang halimbawa dito sa tinatawag natin na first son na nagre-represent kapatid sa hindi pagpapasimula ng maganda sa pagpapagamit sa Panginoon, ngunit bandang huli ay naging epektibo, aktibo, maapoy, anointed, powerful, at efficient na mananampalataya. Walang iba kundi si Pedro, si Simon Peter. Itong si Simon Peter, kapatid, nagsimula ito maapoy, na maapoy. Aktibong-aktibo. At maayos, nagsimula siyang maayos ang relasyon niya sa Panginoon eh. Kaya lang, may nakikita sa kanyang hindi magandang ugali. Pagiging masalita. Yung bang gusto niyang makuha yung atensyon ng tao. Ito yung attention gainer na tao. Pag nagsalita siya, medyo may kayabangan para makuha niya yung simpatiya ng mga tao sa kanya. At isa dito sa pangyayari sa aklat ng Mateo 14:28 hanggang 31. Ang mga alagad ay nasa bangka. Tapos, may nakita sila naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot ang mga alagad, sabi nila, multo! Sabi nilang ganun. At ang sabi nung naglalakad, hindi ako multo, ako ito, si Jesus. Sa dinami-dami ng mga alagad na nandoon sa bangka, may nagsalita, nangibabaw ang kanyang tinig. At sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Nakita niya duwag na duwag yung mga 11 disipulo. Pero sabi niya, mas higit ako sa 11 disipulong ito. Iba ako. Kaya sabi niya, kung ikaw nga ba yan, Panginoon, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Parang sinasabing, palakarin mo po ako sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot ang Panginoong Hesus, halika. At mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Nadaig ni Pedro ang mga kapwa niya alagad. Ngunit may problema, verse 30, nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagapin niyo ako, sigaw niya. So, sa makatuwid kapatid, medyo nalamangan niya ang mga alagad niya dahil nagawa niyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Pero, napakita rin na mahina din pala ang kanyang pananampalataya kasi nagpatulong siya sa Panginoon. So, magaling siya magsalita, pero hindi naman napanghahawakan ang kanyang mga salita. So sa makatuwid, nagsimula siya, hindi naman talaga maganda ang pasimula ng kanyang pagpapagamit o paglilingkod sa Diyos. Nagsimula siyang mayabang na mananampalataya. Masalita at mapagkwento. No? Ikalawa, na makita natin sa katangian ni Simon Pedro,
sa John chapter 6, verse 66 to 69. Mababasa nyo sa John 6:66 na iniwan si Jesus ng kanyang mga alagad nang sabihin niyang, maliban ninyong kanin ang aking katawan at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyong mga sarili. Nagulat sila. Ano gagawin kaming cannibal nito? Kakainin namin ang kanyang katawan at iinumin ng dugo? Ano, vampira? Kaya na-offend sila doon. Hindi nila matanggap yung sinabi ni Jesus na yun. Kaya marami sa mga alagad ni Jesus ang tumalikod. So pwede pala ang alagad tumalikod. Kahit alagad ka na, pwede kang tumalikod sa Panginoon. Walang matibay sa pagdilingkod sa Diyos. Okay? Ngayon, pagdating ng verse 68, ito na naman si Pedro. Tingnan niyo, pasin niyo, laging si Pedro nagsasalita eh. Di ba? Nagpa-impress na naman, sabi ni Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. To whom shall we go? You have the words of eternal life. Kasi sabi ni Jesus sa mga alagad niya, kayo din ba ay aalis din? No, Lord. Kanino naman kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. So nakita ho natin dito na si Pedro naglilingkod sa Panginoon, pero may kayabangan. Mahilig siyang magpa-impress sa mga kapwa niya, mananampalataya. At meron pang pangyayari sa Mateo 16, ito na naman, nagpabida na naman si Pedro dito. Nang magtanong ang Panginoong Jesus, nasa Caesarea Philippi sila, at sabi ni Jesus, anong sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino raw ako? So pag nagtatanong si Jesus, sino ang asahan yung sasagot agad? Si Pedro. Kasi maano ito eh, mabulaklak eh. Di ba mga ganun tao, di ba? No? Pagka nagkakaroon kayo ng discussion, di ba may taong nangingibabaw sa usapan? Di ba? May Simon Pedro eh, di ba? Di ba may ganun eh. May Simon Pedro na kukuha ng usapan eh. Minsan mag-dominate ng discussion eh. Na para bagang siya na lang ang gusto magsalita eh. Kaya yung leader, sandali po, pag natin ng pagkakataon, iba naman magsalita. Di ba? Parang ganun. Ngayon, tahimik ang mga alagad. Sumagot na naman si Simon Pedro. Ang sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At lalong nagpinting ang tenga ni Simon Pedro. Ang sabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, wow! Si Pedro, inisip niya, naisahan ko na naman ang mga alagad. Ako ang pinakamagaling na alagad sa lahat. So, out of the 12, ang tingin ni Simon Pedro, siya ang pinakamahusay. At lalo na, ito na naman, nagpabilib na naman siya sa Mateo 16, talatang 22 hanggang 23. Sa talatang 21, nagkwento ang Panginoong Jesus sa mga alagad. Ando si Simon Pedro. Ang sabi ni Jesus, ako ay dadakpin at sa ikatlong araw, ako ay papatayin. Mamaya, pagdating ng verse 22, dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi. So, ibig sabihin, inilayo niya doon sa mga alagad. Silang dalawa lang. At pinagsabihan niya, parang nirebuke niya si Jesus. Tingnan niyo, leader niya, i-rebuke niya. Yumabang na talaga eh. Di ba? At sabi niya, Panginoon, wag nawang ipahintulot ng Diyos yan. Kailanman hindi yan mangyayari sa inyo. Parang sinasabi niya na, babat ipakita ko kay Jesus, ako'y nagmamalasakit at nagmamahal sa leader kong ito. Eh sabi ni Jesus, siya ay papahirapan, ipapako sa krus, mamamatay. Ngayon, sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa inyo yan. Akala ni Pedro, yung sumagi sa isip niya na ganun, ay galing lang sa sarili niya na concern. Di niya alam, dinikta ni Satanas yun sa isip niya. Kasi si Satanas, nagdidikta yan ng isipan ng tao. Eh. At namaya, hinarap siya ni Jesus. At sinabi sa kanya, lumayo ka, Satanas.
Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa kapakanan ng tao. Si Pedro ang nagsalita, si Satanas ang rebuke. So, ibig sabihin, saan galing yung kaisipang yon ni Pedro kay Satanas? Kaya, akala natin, o anong bagay na iniisip natin, sa sarili lang natin. Hindi po. Minsan, may mga iniisip tayo, bulong ni Satanas yun. At lalo na kung yung iniisip mo, hindi ayon sa Biblia. Kasi, sabi ba ni Jesus, siya'y papaluin, papahirapan, at papatayin. Kailangan mangyari yun para matubos tayo sa kasalanan. Sabi ni Satanas, hindi mangyayari sa inyo yan. Kung ikaw ay hindi si Jesus, nakikinig ka lang, wow naman, ang bait naman ni Simon Pedro. Nagmamalasakit siya sa leader natin. Tapos malalaman mo kay Satanas pala galing yung kaisipang yun. Kasi ang tawag doon humanism eh. Yung after sa welfare ng tao. Ang doctrine ng humanism does not come from God, but from Satan. Kasi sabi rito, di ba, Lord, hindi mangyayari sa inyo yan. So, saan yun? Yung concern ng tao sa kapwa niya. Uy, naku, naghihirap ka. Sabi ko sa'yo, dapat di ka naglilingkod sa Diyos eh. Kaya kung di ka na dumadalo, di sana ganda ng buhay mo ngayon. Umaatid ka kasi kaya naghihirap ka. Umadalo ka kasi sa mga born again, kaya naghihirap ka. Yung mga ganong salita, galing kay Satanas yun. Ikaw naman, di mo alam galing kay Satanas, naku, concern sa akin si kumare, tsaka si kumpare. Oo nga, ba't ka pa ako dadalo? Kasi nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, ganda-ganda ng buhay ko eh. Ngayon, naghihirap ako. Oh. Diba? May ganyan. Nasa Bible yan eh. Hindi naman, porque nakakilala ka kay Lord, automatic, gaganda ang buhay mo eh. Amen? Kasi, ang tinuturo ng Bible, hindi naman financial at material eh. Ang sentro ng Biblia eh. Ang sentro ng Biblia ay spiritual na buhay. At yan, pinapakita yan ng Diyos ngayon sa Hollywood, sa LA. Kaya sa LA, may dagat-dagatang apoy na nangyayari doon. Hindi alam kung saan nanggaling yung dagat-dagatang apoy na yun. Talaga namang hindi makontrol ng fire department ng LA yung pong nangyayaring pagragasa ng apoy. Na lahat ng ari-arian ng mga kilalang tao, mga mayayaman, mga artista, ay natutupok po ng apoy. Pag pinanood mo yan sa ABS-CBN, nang kinuha yan, kapatid, para mo dagat-dagatang apoy. Yung pala, bago nangyari yun, may mga nag-post na dyan sa LA, nakalagay dyan, minamak nila ang Diyos. No? Sabi nila, they don't need God anymore. Kasi ang Diyos nila, pera, kwarta, kayamanan. Yan ang ginus nila eh. Anong ginawa ng Diyos? Nasa Bible po yan. Ang totoo, foretaste yan na magaganap sa daigdig. Di ba nagturo ko sa inyo na ang mundong ito ay nakalaan para tupukin sa apoy. Uulan ng apoy. Tutupukin ng lahat. Kaya yung ngayong buong mundo, napapanood nila nangyayari sa Hollywood, na kung saan ay hindi makontrol yung paglaganap ng apoy na parang dagap na apoy na sumasakop sa lahat ng mga ari-arian. Mauubos ata lahat. Kaya lahat, ang dami mga nagbe-prayer request galing sa Amerika. Please, spare our home, our house. Kasi yun ang kanilang mga sasakyan nila. Pinagtiwalaan nila yun eh. Minamak pa nila ang Diyos. God out daw. God is out sa California. Bago mangyari yun ha. Tapos naka-uniforme pa ng Halloween ba yun? Halloween ata yun eh. Naka-uniforme ng Satanas. Tapos may placard na ang Diyos daw ay lumayas doon sa California. O ano ngayon ang nangyari? Nagkaroon ng dagat-dagatang apoy sa kanila. Ang pangako ng Diyos, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig baha, kundi sa pamagitan ng apoy. Kaya yun nangyayari ngayon sa Hollywood is a foretaste of what will happen when Jesus Christ will come. Darating si Jesus, may naglalagablab na apoy. Tutupukin ang lahat ng bagay na dapat matupok. Lahat ng mga pinundar ng tao, dinyos ng tao na pera, kayamanan, ari-arian,
Mawawala lahat yan. Ang mahalaga, yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi mawawala yun sa isipan at puso ng Diyos. Yun ang importante sa lahat. Amen? Kaya mag-invite ka sa Hollywood para dumalo sa gawain. Walang time yan. May time sila, kapatid, sa maraming mga kalayawan at kamunduhan. Kayamanan, puro pera. Pera, parang hindi kompleto ang buhay pag walang pera. Pag nakakita ng isang nakasimangot, ang isip agad ng tao, walang pera yan. Di ba? Parang pag isang tao, para bang natamaan ng HMPV. Ba yun? Yung uso ngayon na nasa respiratory na sickness na kumakalat sa China na naman. Meron na naman parang COVID na kumakalat sa China na naman. Na punong-puno ang mga hospital, halos hindi na kasya ang mga tao sa hospital. Nag-aagaw buhay ang marami. Nahihirapan, huminga na naman, oxygen na naman, nagkukulang sila ng oxygen. Ganyan na nangyari noon eh. Banabalita noon bago pumunta dito ang pandemic na yun eh. Di ba sa China rin ang gagaling? So, ginigising lang ang mga tao. Amen po ba? Kaya ngayon, usayan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ikaw man ay naging Demas tuloy. Mamaya pa pala si Demas. Ikaw man ay naging si John Mark. Ikaw man ay naging si Pedro. Pero, kapatid, pangit man ang simula, makakabawi ka din. Amen? Ayan. Ngayon, meron pang isa pa, kapatid, na pagpapayabang ni Simon Pedro. 1:13-37. Kasi ang sabi ni Jesus sa mga alagad, hindi kayo, sa ngayon, hindi kayo makakasunod sa pupuntahan ko. Later on, makakasunod din kayo. Verse 37, sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Sabi ni Simon Pedro. Ito, talo na naman niya ang mga alagad. Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Ang tindi nito. Ha? Para bagang pag nagpaawit si Tintin dito, ang buhay ko ay para sa iyo. Tapos mula doon sa iyong kinupuan, lumalapit ka sa harapan. At daig na daig mo ang lahat at lumuhod ka pa dito at iyak ka ng iyak. At yung iba na dumidit ang mata, sabi nila, wow, sana all. Kasi may nagdededicate ng buhay. At ikaw ang pinakamalakas umiyak dyan. Para kang si Pedro. Ang ganda. Parang ang ganda-ganda sa tingin, sa panlabas. Pero sa loob, hindi pala totoo. Bakit po kamo hindi totoo? Sa John 18 verse 10. Ito, dumating na ang time na si Jesus ay dinakip ng mga alagad, ng mga Roman soldiers, di ba? Tapos kasama nila yung mga alipin ng high priest. At noong dinakip si Jesus, binunot ni Simon Pedro, di ba sabi niya, kaya doon niya iaalay ang kanyang buhay kayo. Binunot niya ang kanyang tabak. At tinaga niya yung alipin ng high priest. Saan niya tinaga? Sa tenga. Hindi ka talaga papatay. Kasi yung papatay ka, hindi tenga ang iyong tatagain. Ulo, leeg, o dibdib. Talagang hindi niya balak pumatay. Nagpapa-impress lang. Maraming tatamaan tenga dito. Talagang sa tenga sumentro. Hindi talaga siya papatay. Pagpapakunwari lamang. Kasi inisip niya, naku, masisira ako dito. Sabi niya, handa akong, di ba sabi niya kanina lang, sabi niya, handa akong ibigay ang buhay ko sa inyo. Dinakip na si Jesus ngayon. Siguro nakatingin sa kanya yung mga alagad. O, paano na? Kailangan ipakita ko sa kanila, handa nga. O, at nakita yung alipin ng high priest. Tinaga. Tumaga siya. Pero tenga. Grabe, tenga yung inano. Hindi talaga papatay. Wala siyang sadyang pumatay para kay Jesus. Dahil bakit? Tenga yung pinagdiskartehan niya. Hindi leeg. Hindi niya sinaksak sa dibdib. Tenga. Mind you,
parang kunwari-kunwarian lang na handa niyang ibigay ang buhay niya kay Jesus. Tenga lang pala ang kaya niyang putulin. See? Kung tayo'y buhay nun, maaaring bansagan natin si Pedro. Si Pedro, tengang Kristiyano yan. Tenga lang ang kaya niyang putulin. Hindi niya talaga sadyang pumatay ng tao nang dakpin si Jesus. At marami naman tatagain, hindi pa Roman soldier. Kasi alam niyang bebeltahan siya ng Roman soldier. Yung pang-alipin ng high priest. Alipin kasi yun eh. Kaya walang kakayahang gumanti. Maaring walang daladalang weapon yung alipin. Sino ba ang dumakip? Alipin ba? Hindi. Ang dumakip ay yung Roman soldier. Yun ang dapat niyang itakin. Ang problema ang initak, yung nakikiosyoso lang na alipin ng high priest na nandun. Pagkatapos, ang kanyang tinarget, tenga. My gosh. Nagpapabilib lang. Di ba? Ewan ko lang kung may mga ganyang uri ng Kristiyano. Gusto lang magpasikat sa mga alagad at magpasikat sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya nga nakita natin dito, si John Mark at si Pedro, nagsimula ang kanilang spiritual na buhay in bad shape. Pangit ang simula ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Ngunit ang maganda rito, na pagtapos nila ang kanilang spiritual life ng maayos at maganda. Nakapaglingkod sila sa Diyos ng maayos. Next slide natin. Ayan. Start bad, but finishing strong. At may 3 lessons akong nakita dito sa unang anak na ating pinapaliwanag dito. Unang lesson, ang ating past commitment and strong start in the ministry of the Lord is no guarantee of future faithfulness in the service of God. Yun pong magandang pasimula ng isang tao sa paglilingkod sa Diyos ay hindi garantiya na magiging maganda rin ang katapusan. Lahat yan ay nakadepende lang sa biyaya ng Diyos. At ang ikalawa, pwedeng bad start ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi maayos, hindi maganda ang paglilingkod mo sa Panginoon. Nag-apply ka, pagiging manggagawa, pagkatapos hindi mo naman na gagawa yung assignment mo bilang usher, bilang member ng media team. Nag-apply ka dyan. Hindi ka naman nakapag-function. Maybe you have a bad start in the service of God. Pero ang aral yan, yung bad start na yan, pwedeng temporary lang yan. Hindi yan permanente. Pansamantala lamang. Kasi sa bandang huli, you will have a good ending ng paglilingkod mo sa Diyos. At ang ikatlong lesson na nakita ko dyan, pwedeng nagsimula ka na hindi tama, but God is able to make your life to turn around. Pwedeng umikot, ang simula mo hindi maganda, hindi maayos, pwede sa kalagitnaan, bumaligtad ang iyong spiritual life. At later on, naging maganda ang last na yung pinakahuling pagpapagamit mo sa Panginoon. Kasi ang nangyari kay Pedro, si Pedro after nun, nakita ho natin dito sa Acts chapter 2, na gamit ng Diyos. Siya ang kauna-unahang alagad na nakapagwagi ng libu-libong tao sa isang pangangaral.
Acts 2:37 to 41. In just one preaching, 3,000 souls were saved. Si Pedro ang ginamit doon. At ang kauna-unahang mananampalataya ni Kristo na pagkatapos si Jesus umakyat sa langit, nakagawa ng milagro o himala, ay si Pedro again. Meron siyang napagaling na isang lumpo. Mula pa sa sinapupunan ng nanay, lumpo na to. Acts chapter 3, verse 6. Ang sabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, pero ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. At pinilit niyang itayo yung lumpo at tumayo at nakalakad. Gumaling yung lumpong yun. So, kinasangkapan siya ng Diyos. Naging maganda ang later life ni Peter. Pero yung umpisa, pangit. Yung paglilingkod niya sa Panginoon. Nakita ho natin dito. Kaya hindi porke nagsimula kang attendee lang sa church, parang ang katapusan niyan, attendee ka lang din at wala kang kagamit-gamit. Ang gamit mo lang sa attendance, na isama ang pangalan mo, pang number 55 ka. Yun lang ang gamit mo sa church. Yung bang, o kaya ay para mawala yung blanco ng upuan, ang gamit mo lang, nakapag-fill up ka ng isang upuan na walang umuupo. Yun dati, bad start yun sa ministry. Pero later on, aba, ikaw na nakakapagdala ng mga libu-libong tao kay Christ. At nababalitaan namin na ginagamit ka ng Lord sa pagpapagaling sa mga kapitbahay nyo, pagpapagaling sa mga kamag-anak mo. Amen? Ginagamit ka na ni Lord. So, pwede sa umpisa, pangit ang simula ng paglilingkod mo sa Diyos. Later on, gumanda na. Katulad kay Peter. At itong Pedrong ito, sinabihan sila huwag nyo, na kayong mangangaral pa sa pangalang Jesus na yan. Tapos, siya rin ang nagsabi sa mga religious leaders na yon, we must obey God rather than men. Dati itong Pedrong ito, mahusay lang sa salita Mahusay lang siya manalita. Pero sa gawa, wala. Di ba? Sabi niya nung una, recall ko lang sa inyo, Lord, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Wala makakagalaw sa inyo. Pag dinakip kayo, kaya kong ipaglaban kayo. Ayun nga, nung dinakip, ang problema, ang initak, yung tenga. Hindi naman pumatay ng tao. Wala namang sadyang, hindi niya sadyang pumatay ng tao. Takot siyang pumatay ng tao para kay Jesus. Kaya tenga ang pinagdiskitahan. Siguro kung iniisip niya kung ilong ang ano niya, baka mamaya ikamatay pa ng tao. Hindi makahinga. At least kung mabubuhay ka kahit di ka makarinig. Amen? Amen? Pero hindi ka makahinga, mamamatay ka. Pero yung hindi ka makarinig, mabubuhay ka pa rin. Di ba may mga ganun, may taong bingi, pero ngayon buhay pa? May kilala kayo? Di ba? Yung marami, sabi ni sister, meron daw siyang kilala. Bingi na, hanggang ngayon buhay pa. Okay. So, tapos, grabe naman tong Pedrong ito. Tignan nyo. Hindi maganda ang simula, pero later on, pagka siya'y naglalakad, nakita na ng mga tao si Pedro dadaan sa isang kalyeng yun. Lahat na ng mga taong may sakit, mga inaalihan na masamang espiritu, nilalagay nila sa kalsada, madaanan man lang ng anino ni Pedro. Grabe. Para gumaling. Hindi na kinakailangan, Peter, please lay your hands on this loved one of mine kasi may sakit. Hindi na. Daanan lang ng anino ni Pedro. Healed agad instantly. Anuman lahat, anuman ang sakit niyan. Basahin niyo ang Bible. Acts chapter 5, 15 to 16. Mamaya, pag-uwi niyo sa bahay. Buksan niyo ang Bible. Acts 5, 15 to 16. Lahat ang uri ng sakit. Walang pinipiling sakit. Yan man ay bulag, yan man ay pilay, madaanan lang ng anino. Healed na agad. O kaya, demon possessed, gumaganon, nadaanan lang ng anino. Wala na, balik na sa normal yung tao. Samantalang pag pinag-alala mo, hindi maganda yung simula ng pagdilingkod ni Pedro.
Hindi tama ang puso niya sa Panginoon. Mahilig lang magmayabang sa gawain. Gusto niya siyang maging sikat. Pero later on, ginamit ng Lord. Kasi nga, alam natin kapatid, kahit hindi maganda ang simula natin, pero kayang baligtarin ng Diyos ang buhay natin. Amen? At ang ikalawa naman, dako tayo sa second son. The second son, ito naman ay nalintulad sa isang Kristiyano. Maganda ang simula sa paglilingkod sa Diyos. He starts well and strong in serving the Lord. But in the latter part of his service to the Lord, he became bad. Masama na po yung huling bahagi ng kanyang buhay. Ibig sabihin, nagsimulang maapoy kay Lord, nagpapagamit, tapat kay Lord. Nagsiserve kay Lord. Pero kahuli-hulihan, nawala na sa paglilingkod sa Diyos. Nagsimulang manggagawa, at bago ilibing natin, at basbasa ng kanyang bangkay, hindi na worker. Nagsimulang worker, and then noong siya ngayon, kapatid, ay nahatid ko na sa kanyang huling hantungan, hindi na siya worker. That's bad. Nagsimula siyang maganda, maayos, gustong magpagamit kay Lord, kaya lang sa end life niya, wala nang desire mag-serve kay Lord at magpagamit. Ako, ang pangarap ko sa inyo, pag ako ay mag-o-officiate ng inyong libing, masasabi ko na ang kapatid na ito ay nagsimulang maging manggagawa, hanggang ngayon, nagpatuloy sa pagiging manggagawa. Huwag nawa sabihin ko, kapatid, ating nilalagak na ang bangkay ng ating kapatid sa huling kahantungan na ito, na nakakalungkot. Nagsimulang manggagawa, at ngayon ay ililibing natin na hindi na siya manggagawa ng Diyos. From good to worst o to bad. Di ba? Dating nagpapagamit kay Lord, dating aktibo sa gawain ng Diyos, ngayon ay inalalagak natin ang kanyang bangkay sa kanyang huling hantungan na backslider. Alam ko po, hindi maganda yun sa isang pastor na mag-o-officiate sa member niya. Malaking bigatin sa puso yun, hindi po yun nakakatawa sa puso ng isang pastor. Kasi ang hangarin namin, mula sa umpisa, maging maganda ang paglilingkod mo sa Diyos hanggang sa katapusan. Ngayon, di naman namin hawak ang buhay niyo. Kung pangit man ang naging simula mo, pero yung huling parte ng Christian life mo, grabe ka, maapoy kay Lord, na balita, na TV ka pa, na radyo ka pa, dahil sa pagpapagamit mo sa Panginoon. Wow. Amen? So yan po. Ang second son, kabaligtaran ang nangyari. Ito inutusan ito, di ba? Anong sabi niya? Opo, gagawin ko po. Wow. Okay, simula. Nagpunta sa ubasan. At nagtrabaho nga. Kaya lang, siguro nung medyo napagod, ayoko na. Iwan ko na to. Ayun. Hindi na nagpatuloy. Sa person, yes, pupunta po ako. Ang problema, hindi naman nagpagamit. Nagpa-dedicate bilang worker, hindi naman nag-continue. Amen? Dedication ng pagiging worker, tapos noong pwede nang gamitin, hindi naman na-available. Nakuha nyo? Alam niyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, masasalamin nyo ang buhay Kristiyano eh. Pag nagbasa kayo ng Bible, para masabi, uy, parang ganito ito si gano ha. Ay, naisip mo agad, ibang tao, no? Hindi sa'yo eh. No? Minsan eh. Pag nagbasa ka, uy, para sa kanya to ha. Minsan pag nakikinig ka ng preaching, di ba? Ay, sana wala si ganito, para sa kanya yun. May ganun eh. Hindi na alam, nakalimutan. Uy, ka muna. Huwag mo nang mag-isip sa ibang tao. Sa'yo muna. Huwag mo na iba, sayang, wala si ganyan, oh. Mobsit. Tamang-tama sa kanya yung mensahe. Di ba? May ganun tao eh. Mali po yun.
Dapat wag nating isipin ng iba, sarili po natin ang bigyan natin ng pansin. Okay, ito. Nasa second sign na ho tayo. Ang isa lang ang example ko rito. Sino? Si Demas. Si Demas. Si Demas po ay nagsimula bilang manggagawa. Wow! Tanungin mo katabi mo, manggagawa ka ba rito sa church? O manggagawa ka sa church niyo kung may visitor tayo rito? Kasi ito pong si Demas ay nagsimula bilang manggagawang kasama ni Apostle Paul. Ang tinawag niyang fellow workers. Worker si Apostle Paul. Huwag niyo isipin na worker, katulad ng pagiging worker mo, hindi. Ang pagiging worker nila, sila po ay humahayo, nagsishare sa mga tao, nagsishare, nagpipreach, amen? Nagdi-disciple sa mga tao. Yan po. Kaya ang sabi rito sa aklat ni Philemon, sinulatan ni Apostle Paul si Philemon. Ang sabi si Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, send you greetings. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. So nasama pa rin si Mark dyan. Nakasama na ni Pablo rito, ni Pablo. No? Kasi yung pagiging sa kulungan niya, hindi naman po nakarehas din siya eh. Siya po ay under house arrest. Meron siyang isang bahay na tinutuluyan. At may nagbabantay lang po ng mga Roman soldiers doon. At doon nag-i-invite yung mga tumanggagawa niyang ito. Nag-aanyaya sa mga tao para makinig sa pangangaral ni Apostle Paul. At sila rin ay nag-share at nagdi-disciple ng mga tao. So nagsimula, aktibo si Demas. Next slide, Demas started strong in prayer. Grabe ang simula ni Demas. Matibay at matatag sa prayer. Prayerful si Demas. Malakas ang espiritu ni Demas. Bakit kamo? Sa Book of Colossians chapter 4, mababasa nyo dyan na nagpabati si Demas. Ang sumusulat dyan ay si Apostle Paul. Sabi niya, our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. So nagpapabati si Demas sa mga mananampalataya sa Colossus. Ngayon, dahil kasama pala ni Apostle Paul, si Luke, si Demas, at may mga iba pa po siyang mga kasama po dyan eh. Hindi lamang po si Luke at si Demas, kundi pag binasa ninyo ang Colossians chapter 4, mula sa verse 7 hanggang verse 12, may pangalang Jesus. Si Aristarchus, si Mark, si Epaphras, si Tychicus at si Onesimus. 8 ang kasama ni Apostle Paul dyan sa kanyang house arrest sa Rome. Ngayon, nang sumusulat siya sa mga taga-Colossus, ginamit niya ang salitang we. Pag sinabing we, kami sa Tagalog. Colossians 1 verse 3. Ano ang sabi ni Apostle Paul? We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Sino nagpipray? Si Apostle Paul lang ba? Hindi. Ginamit niya ang first person plural, we. Sino kasama niya? Sino ba mga kasama niya? Kasama niya si Demas, na nagpipray din. Colossians 1 verse 9. Another, sabi, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Wow, grabe. Sana all. Kasi we continually pray. Grabe prayerful si Demas. Makita ninyo, we have not stopped, we continually. Si we. So, pag sinabing we, hindi lang siya. Mga kasama ko dito, lagi kaming hindi humihinto sa pagpe-pray para sa inyo. Tindi ng mamang ito. Nagsimula siyang maapoy. But, at the latter part of his life. Next slide. Ngunit sa
pagtatapos ng kanyang buhay na bago ang takbo ng buhay niya. Inibig niya ang mundo at iniwan niya ang ministry. Sounds familiar ba kayo? Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 10? Yung mamang nagsimulang maapoy, prayerful, malakas sa espiritu, nagpapagamit sa soul winning and discipleship, and later on, ang sabi ng 2 Timothy 4:10, sabi ni Paul, Demas has deserted me. Iniwan ako ni Demas. Bakit iniwan ni Demas si Paul? Because he loves the things of this life. And has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus has gone to Dalmatia. Sabi niya, nag-iisa na lang ako dito. Iniwan pa ako ni Demas kasi minahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Yung Demas na dati kasama ng Panginoong Jesus, ni Pedro, ni Pablo pala sa prayer, nakakasama niya sa pag-share sa mga tao, sa pagdi-disciple, nawala na. Kasi nangibabaw ang pagmamahal sa mga bagay ng mundo. Nagsimula, maapoy kay Lord, mainit kay Lord, later on, natukso na po ng mga bagay ng mundo. Ano ang sabi ng 1 John chapter 2, 15 to 16? Do not love this world, nor the things it offers you. Ito ang babala. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Pag minahal mo ang mundo at ang mga bagay na nasa lupa, wala sa iyo ang pag-ibig ng tatay. Ibig sabihin, hindi ka mahal ni Father God. If you love this world, you have no love of the Father in you. At ano ang sabi ng verse 16? For the world offers only a craving for physical pleasure. Yun ang hinanap ni Demas Physical pleasure. Craving for everything we see and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Kaya po, ang pakikipagkaibigan sa mundo o pagkakahumaling sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Demas became an enemy of God. Nagsimula siyang very strong in prayer, in love kay Lord. Laging nasa prayer meeting, si Demas kasama si Paul. Nagsishare siya, nagdi-disciple. Kung may cell grouping noon, aktibo sa pag-cell group, may inaalaga ang tao. Then, bigla na lang pong nawala sa pagpapagamit kay Lord. Nawalan ng cell group, nawalan, hindi na siya dumadalo ng prayer meeting, nawalan desire sa prayer meeting kasi minahal niya ang mga bagay ng sanlibutan. At ano ang sabi ng James 4:4? You adulterers. Yun pala ang tawag sa mga taong nagmamahal sa mundo kesa sa Diyos. Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. So kung mamahalin mo ang mga bagay ng mundo, katulad doon sa balitang-balita ngayon sa buong mundo, sila lang ang laging cover ng ang balita ngayon sa Hollywood Kasi they love the world. Materialistic ang tao. Naging enemy sila ng Diyos.
At ang aga naman ng pagbaba agad ng pagpaparusa ng Diyos sa kanila, through fire, tinupok lahat ang ari-arian. Eh, ang alam ko, nagkakaroon lang ng fire, wildfire sa mga sa mga kahuyan. Kaya ito hindi ito kahuyan eh. Talagang city. Hindi po ito yung forest fire eh. City talaga. Hindi alam kung saan nagmula. Alam natin kung saan nagmula. Galing sa Diyos. Pinarusahan lahat ang mga taong materialistic, puro pera, kwarta, pagkakakitaan, ang laman ng isipan, hindi na ang Panginoon. Walang time sila para mag-serve kay Lord. Kaya nga sabi nila, ang Diyos daw ay umalis, go away from California. May mga placard sila eh. Yung time ng November 1, nagkaroon sila ng, Halloween party sa California. Sinasabi nila, God get out from California. Dito mo. O yan, sige. Ngayon, ano na pag ang malaki nila? Wala na. Lugi lahat ng tao. Mga sasakyan, bago, sunog. Kaya nung sa picture nilagay, ito yung time na hindi pa nasusunog, agaganda. Tapos nung another picture, now, then, and now, yung now, naku talaga namang kaawa-awa, abo ang nangyari. Kasi, people who are materialistic become an enemy of God. Itong si Demas, naging enemy of God. At anong sabi ng parable sa Luke 8:14? Lucas 8:14, ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayabanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. So, pag-alarawan sa mga mananampalatayang nakikinig ng Word of God. Nakikinig, pero hindi rin tumagal. Ibig sabihin, nawala na rin sa paglilingkod sa Diyos. Tinamad na silang magpagamit sa Panginoon. Bakit? Nadaig, natalo sila ng mga alalahanin sa buhay. Naku, kailangan magtrabaho, kailangan magtinda ako sa palengke. Hindi muna ako pupunta sa church. Nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa pera, kayamanan at kalayawan. Kaya hindi nahinog ang kanilang bunga, hindi nag-grow sa kanilang spiritual na buhay. Walang bunga sa kanilang spiritual life. So, yan po mga kapatid. Sa Luke 8:13 naman, next slide, ang mga nalaglag naman sa mga batuhan ay mga salita, ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Yung iba naman, hindi lang nawala dahil sa pagkahumaling sa kayamanan, pera at kalayawan. Ito naman, nawala sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi nakayanan ang mga problema sa buhay. Nasa Bible, pinakikita na sa atin sa Bible, na dapat talaga tayo mag-ingat. Kaya nga may lessons we can learn dito sa second son. Do not be complacent. Yan ang lesson. Guard yourselves and guard your heart. Bantayan mo ang sarili mo. Bantayan mo ang puso mo. Baka ma-inlove ka sa mga bagay ng mundo. At ma-inlove ka sa problema. Kasi ang isang taong in love, di ba? Ewan ko lang, naranasan mo na ba Christopher ang ma-in love, ano? Tiyak yan, naranasan na ni Christopher ang ma-in love at saka ni Blessy ang ma-in love. Nung ma-in love ka kay Blessy, Christopher, laman siya ng isipan mo. Tama ba ako? Ikaw, Blessy, nung ma-in love ka kay Christopher, lagi siyang laman ng isip mo. Lahat ng ginagawa mo, puro Christopher. Bawat tingin ng iyong mata sa isang bagay, mukha ni Christopher ang lumaapir. Ganun po ang taong in love. Amen? Ngayon, kung laging laman ng isipan mo, pag ang problema laging laman ng isipan mo, ano tawag doon? In love ka din sa problema. At yun ang nagpapadown sa Kristiyano.
Buti sana kung in love ka sa asawa mo, okay lang. Kaya lang na-in love sa problema. Kasi laman ng isipan nila, laman ng puso nila, yung ganong bagay. Ano sabi ng Bible? Let start well. Don't start well and finishing bad. Next slide natin. Don't start well, but finishing bad. Huwag kang magsimula maayos, pero tinapos mo, pangit. Okay? Ito warning. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Basahin natin. Simula sa if you think. 1, 2, 3. Yeah. Kung iniisip mo, hindi, matibay ako, matatag ako. Matibay ito, matatag ako. Oy, mag-ingat ka raw. Baka bumagsak ka din. Amen? At dahil dyan, may pinababantay sa atin. Proverbs 4:23. Basahin natin. Simula sa salitang guard. 1, 2, 3. Anong pinababantayan? Puso mo. Bakit daw? Sapagkat yan ang dumidikta ng kapalaran ng iyong buhay. Kung ano ang minahal ng puso mo, yun ang magiging destiny mo. Amen? Kaya bantayan mo ang puso mo. Pag na-inlove ka sa wrong person, masisira ang buhay mo. Amen? Pag na-inlove ka sa pera, nako, at kayamanan, at sa problema, masisira ang buhay mo. Papangit ang iyong paglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya, bantayan. Anong sabi sa Bible? Above all else. Ibig sabihin, yan ang pinaka. Babantayan mo ang puso mo. Your heart, guard your heart above all else. Kasi ang puso ng tao, madaling ma-inlove. Madaling magmahal sa mga bagay ng mundo. Madaling magmahal sa Diyos. Mahal ang Diyos, good for 2 years. After 2 years, mahal na ang tindahan. Mahal na ang trabaho. Mas minahal na ang mga bagay ng mundo. Nawala na ang desire para mag-serve kay Lord. Yung iba, mas minahal na yung tao. Nung wala pang boyfriend, aktibo. Nung magka-boyfriend, nag-backslide. May ganon. Yung iba, nung wala pang asawa, active kay Lord. Nung makapag-asawa, wala nang oras para kay Lord. Sabi ng Bible, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Ikaw rin ang magdidikta pala ng kapalaran mo sa iyong buhay. May plano ang Diyos sa buhay natin, pero may part pa rin ng tao. Kung ano ang kakahinatnan ng buhay mo, ikaw ang nagde-decide. Amen? Mag-decide ka, kapatid. Mula ngayon, Lord, pangit man ang naging simula ko, ngayon, Lord, pagandahin mo po. Kasi pumasok tayo sa year 2025, the year of double grace. Kaya may biyaya pa rin ang Diyos sa atin. Yung mga nasa Hollywood, hindi nakarinig ng double grace eh. Kaya tuloy, ayan, naranasan nila ang double judgment sa buhay nila. Kaya kung may mga kamag-anak kayo sa LA, text nyo, lumapit kayo kay Lord, kanyo, mag-repent kayo. Kasi, palawak ng palawak yung apoy eh. Ginamitan na ng helicopter para may tubig. Hindi pa rin maapula yung apoy. Wala talagang makakapag-apula niyan. Tanging ang Diyos lang. Pag nakitang nag-repent ang mga tao sa LA, biglang titigil ang apoy. Magugulat sila, biglang huminto. Ganun. Kasi ang Diyos lang ang makapapatay ng apoy. Kaya ngayon pa lang, hindi pa natin nararanasan yan sa Pilipinas, lumapit na tayo kay Lord. Amen? Tayong lahat ay tumayo at tayo ay mag-pray kay Daddy God. Abba, Father, salamat po sa
umagang ito at niloob po ninyong mapakinggan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong salita ay maging makapangyarihan. Help us, Lord, to serve you strongly till the end in this new year 2025. Purihin ka, luwalhati sa iyo, O Diyos, at dalangin po namin sa iyo na ingatan mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami lagi pong isento namin ang isip at puso namin sa iyo.